Alam nyo, yung mga totoo naman nating kaibigan, they will understand, and they should understand if mag-no ka man, all for the good reasons, diba? Because we all have our own lives. We all have our own races to run, diba? Kanya-kanya tayo ng pacing. Isa sa mga disciplines na gustong ituro sa atin ni Lord this year is the discipline of saying no. The discipline of not letting others control you. Nakaraang mga taon, hinayaan natin ng ibang tao na sila ang magdikta, anong gagawin mo, saan ka pupunta, hindi ka marunong mag-no, hindi mo alam kung ano ang purpose mo, priority mo sa buhay, kaya kahit sino na lang na magyakag or mag-aya, go ka. Pero this year, ibahin na po natin. God is giving us specific instructions, wisdom, knowledge, through His Word, through His people, through the many ways He is speaking to us, and hindi kinakailangang palagi na lang ibang tao ang magde-decide ng buhay mo, kapatid. It's about time that you learn how to say no. So, nung nakaraan, ay nag-share po ako ng isang video about Jacob and Esau, yung magkapatid na nag-away, at nagkaroon sila ng pagkakaayos, di ba, ng reconciliation after so many years. Genesis chapter 33, verse 12. So, ayan na. Bati-bati na, di ba? Sabi niya dito sa verse 12, sabi niya kay Jacob, tara na, halika na, umalis na tayo. Mauuna ako. So, in short, pinapasunod niya si Jacob kung saan man niya gustong pumunta. Tumira kasi noong araw po, halipat-lipat sila ng tirahan eh. Minsan merong pressure sa atin na porket mas matanda o porket person of authority o kaya nahihiya kang hindian yung tao na yon. Kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi ka doon dapat pumunta, hindi yun dapat mong gawin, pero dahil nahihiya kang humindi, hindi mo alam or hindi mo alam kung paano ka magsisay no, parang napipilitan na lang tayo lagi, sige po, sama ako, pero labag pala sa kalooban mo. So sa verse 13, ito yung sinabi ni Jacob. Pero sabi ni Jacob, Sir, alam mo namang mahina pa ang mga bata. Iniisip ko rin yung tupa at mga baka. Verse 14. Sige po, mauna na kayo. Ayan, so pinauna na niya sila Esau. Susunod ako pero mabagal lang kami. Depende sa bilis, ito po yung magandang line depende sa bilis na kaya ng mga alaga kong hayop at ng mga bata. Diba, kakabati nyo lang, may pressure agad na sundin mo para baka mamaya magalit or mag-away na naman kayo pag hindi niya sinunod yung kuya niya, di ba? Pero alam nyo, alam kasi ni Jacob, kinonsider niya, hindi lang kasi yung sarili niya, yung capacity niya. Kinonsider niya yung mga kasama niya, mga bata, mga babae, yung mga alaga nilang hayop. So sinabi niya, mapupwersa silang maglakad kapag sinabayan nila yung bilis ni Esau. At gusto ko yung line na sinabi, di ba? Mabagal lang kami, depende lang sa bilis na kaya namin. So this year, wag kang sumabay, wag kang ma-pressure sumabay sa iba kung mabilis sila pero hindi mo naman kaya. Why force yourself, di ba? Why put all the stress and the heaviness upon yourself para lang makasabay sa iba? Kahit di ba sa uso, kung hindi mo naman kayang bilhin, bakit mo bibilhin? Kung hindi mo naman kaya pang nandun ka sa tuktok, bakit mo mamadaliin na nasa tuktok ka? So, run your own race. Depende lang sa bilis na kaya mo. I-consider din natin yung nasa paligid natin. Yun yung ginawa ni Jacob. No? So, nag-no siya kay Esau, at hindi naman nagalit si Esau, ano? Ang maganda dito, naging firm si Jacob na may yaya sa kanya, pero nanindigan siya na hindi yan ang pinapagawa ni Lord sa akin. Alam niya kasi kung saan siya pinapapunta ni Lord eh. Ang maganda pang lesson dito, kapag ikaw nakikinig ka kay Lord, nakikinig tayo kay Lord at naririnig natin ang tinig niya, dito ka pupunta. Kasi hindi sila sa Edom pinapapunta ni Lord sila Jacob. Sa ibang lugar sila pinapapunta ni Lord. So, alam niya na hindi doon, kaya madali para kay Jacob ang mag-no sa mga yaya. This 2025, alamin mo kung saan ka pinapapunta ni Lord. Alamin mo rin kung anong pinapagawa ni Lord sa'yo. Madaling mag-no kapag alam mo, may conviction ka na, pasensya na, hindi ako sasama, or next time na lang, di ba, kung alam mo namang hindi yun yung dapat mong paglaanan ng oras mo, or ng pera mo, or ng energy mo. Diba? According to your own pace, according to the word of the Lord, according to the instruction na narinig mo kay Lord, yun ang sabihin mo at panindigan mo. So do not let others dictate your direction this 2025. O hindi pagiging KJ ang pagsisay no. It is exercising godly wisdom
Kagaya po nung nabasa natin dito sa Genesis chapter 33. As you read the Bible, as you spend more time with God, as you pray, as you ask God, Lord, saan mo ba ako dinadala this 2025? I hope that you will be able to have the strength, the courage, the conviction, and the faith to say no politely and kindly. Meron din po kasi tayong tinatawag na spirit of control and manipulation. So, noong 2024, if napa-under ka doon sa mga taong manipulative, it could be spiritual eh. Hindi natin pwedeng ginagamit lang yung tao na yun, but it is also a demonic thing. Pero one way to break free from the spirit of control and manipulation is to stand your ground. Do not say yes always sa mga invitations nila, or wag mo hayaang i-blackmail ka or parang bigyan sila ng power, authority to control you by saying yes. Diba? Do not give them the liberty to run your life because only God should direct your life. And ikaw rin ang mag-decide para sa sarili mo to put an end to that control and manipulation. Your life will go on. God will rescue you. God will redeem you once you decide to put an end to the cycle of control and manipulation in your life. And I hope this speaks to someone today. God bless po.